At kaugnay pa rin sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, makakapanayan po natin Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel at isa sa Common Legal Representatives for Victims. Attorney, good morning sir. Thank you for joining us. Magandang umaga, Ivan, at magandang umaga din sa mga viewers ng Unang Hihirit. Attorney, para sa mga sumusubaybay sa kaso ng dating Pangulo, ano ba yung pinakamahalagang take-away ka nga sa desisyon ng Appeals Chamber tungkol sa jurisdiction challenge nito? Hindi na ito bago ilang beses sa challenge yung jurisdiction ng korte, ano? Ito na ba yung huli? Huling hirit na ba ito, Attorney? Huling hirit na to, Ivan, at ang pinaka-importante na takeaway, hindi lang po basta-basta makakalabas ng Rome Statute ang isang estado kung ayaw po nitong mga investigasyon ng ICC. Kaya mahalaga pa rin po na pinairal ng Appeals Chamber yung object and purpose ng Rome Statute. Ano po ba yung object and purpose ng Rome Statute? It's to end impunity laban sa mga perpetrators ng international crimes at to prevent international crimes such as crimes against humanity. So, ibig sabihin po niyan, tulad ng nabanggit nung judge, yung interim release, wala na rin tayong pinag-uusapan ganyan. Now, yung interim release, separate po siyang issue, Ivan, ano? Pero sa ngayon, dahil nga na-confirm at na-affirm yung jurisdiction, humingi kasi yung defense na kung ma-reversed yung pretrial chamber, i-release si Mr. Duterte. Ngunit, dahil na-affirm nga ang jurisdiction sa prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, multi academic na rin yung prayer na i-release po siya. Itong desisyong ito ng ICC Appeals Chamber, Attorney, anong epekto naman ito sa usad ng kaso ng dating Pangulo? Malaking epekto nito, Ivan, kasi ibig sabihin, dahil kinonfirm nga yung jurisdiction over prosecutor versus Duterte, matutuloy po yung decision ng pretrial chamber next week po. Ikalawa po, patuloy po yung investigasyon ng Office of the Prosecutor dun po sa mga 8 na named co-perpetrators. At ikatatlo po, kung ma-confirman ng pretrial chamber na dapat po ito ituloy sa trial proper, ay tuloy-tuloy na rin po yan sa trial proper. In a few days, Attorney, inaasahan natin lalabas na yung pasya ng pretrial chamber 1 kung mako-confirm yung charges at uusad tayo sa paglilitis. Ano ang expectations natin dito, Attorney? Well, malaki po yung pag-asa ng mga biktima na ma-confirm yung mga charges dahil akin namang ina-argue nung closing statements na hindi naman natinag ng defense yung na-present na mga ebidensya ng prosecution at yung mga argumento ng prosecution. Patay naman po yung argumento namin ng mga common legal representative for victims. Kaya malaki pong pag-asa namin na hopefully mako-confirm. Ngunit nasa sa pretrial chamber rin po yan. Pero ang paghahanda po natin ay is with the assumption na ito po ay talagang magtutuloy-tuloy sa trial. Kumusta naman po yung paghahanda ninyo, Attorney? Okay naman siya, Ivan, kasi palagi naman po namin ino-orient ang mga victims kung ano po yung proseso at sinasabi po namin na marami pa pong mga tatahaking mga steps tungo sa katotohanan at hustisya. Kaya ito lang po ay mga first steps at kasama po nila kami palagi dun sa mga steps po na kanilang tatahakin. Pero ang sabi po ni Attorney Kaufman, kung sakali mag-trial nga, next year pa magsisimula ito, Attorney, tama ba? Now, ganito po yung aming estimate. So, April 30 po yung pinaka-last day ng pag-desisyon ng pretrial chamber. That's Thursday. Pwede pong mas maaga dyan. At meron pong tinatawag na preparation stage for trial. Gaano ba katagal ang preparation stage? Ang pinaka-maikli po ay 6 months. Ngunit, pwede po itong humaba ng hanggang 1.5 years. So, kung 6 months from April 30, that's October. Kung 1.5 years from April 30, yan po ay October of next year. So, yun lang po, talagang minamanage din po namin yung mga expectations po ng mga tao. So, during which time, yung release, yung interim release, malabo po, So, former President Duterte would have to stay in detention habang ito po'y pinaghahandaan, itong paglilitis.
Now, linawin ko lang, Ivan, naalala nyo, nung February 27, yung last day ng confirmation of charges hearing, meron ding ginawang review, kasi required po yan under the rules na Yes. merong yearly review. Now, hinihintay pa po natin yung decision na yan, ng yearly review ng detention ni Mr. Duterte. At expect din natin, more or less, next week po yan. Ang pretrial chamber po ang magde-decide po niyan. Okay. Attorney Andres, sir, thank you very much for joining us. Maraming salamat, Ivan, at mabuhay tayo. Nakausap po natin Attorney Gilbert Andres, ICC Accredited Counsel at isa sa Common Legal Representatives for Victims.